Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa maputi kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 7 of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, you're trying to do something na makakabuti dun sa buhay mo, sa trabaho mo, sa karir mo. Ang mensahe ng card mo, may mga desisyon ka kailangan na ayusin, harapin. Some of you may nagbibigay ng advice na maganda na pwedeng makatulong sa buhay mo or may taong nagsusungit sa'yo. You feel connected dun sa mga nangyari sa buhay mo sa past or sa past person mo. Nakita ko na merong papasok na bagong journey na sisimulan mo dito sa buhay mo. You're thinking about to invest again. Pwedeng effort, business, or pagkakakitaan mo. May darating na bagong pag-ibig or bagong romance para sa'yo. Some of you, binibigay mo yung pagmamahal na nararapat para sa'yo or dun sa mga taong mahal mo. Pinaparamdam mo yun ng nag-uumapaw or punong-puno. Nagkaroon ng end yung cycle, may new cycle na darating. And also, andun yung peace of mind and harmony sa situation or meron ditong travel na darating. You're thinking very deeply. May mga decisions ka na kailangan mong pag-isipang mabuti bago ka mag-umpisa or gumalaw. Andun yung long-term na emotional happiness na darating para sa'yo. Masaya ka na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Ine-enjoy yung moment or merong darating dito na prosperity and celebration. Clarify natin ang King of Swords. King of Wands and Justice. Unti-unti ka na nagiging okay and also very spiritual ka. You need to balance yung mga dumarating sa'yo. Kailangan mo pag-isipan ng mabuti. Some of you, nakikita ko na itong tao na to, very passionate siya sa connection towards you. And meron siyang clarity or kailangan na pag-isipan ng mabuti bago gawin. Clarify natin the Fool. Nine of Wands and Knight of Pentacles. You feel grounded, natuto ka na. Yung mga darating or umpisahan mo na journey, alam mo na kung paano yung gagawin mo. May strategy ka na gagawin doon. And you are focusing yourself, your attention to your work, dun sa financial mo na mapalago. Clarify natin ang Ace of Cups. Ten of Pentacles and Four of Wands. May parating dito na abundance. Andun yung long-term na stability sa financial or nagkakaroon ng magandang pasok yung iyong income, yung pera mo. Some of you, meron ditong celebration na mangyayari within the family. Ini-enjoy yung moment, andun yung pagmamahalan sa isa't isa na pinapakita. Clarify natin ang The Hangman.
The Hermit and the Devil. May mga naalala ka sa nakaraan, andun yung puso mo or hindi mo makalimutan kasi andun yung addiction and obsession. You still remember yung mga nangyari doon. Clarify natin the Devil. Ace of Swords and Eight of Pentacles. May new ideas, plans, and communication na papasok sa buhay mo. Maaaring connected sa past, pero your attention is about your work, pag sumikapan yung income na lumago. May mga plano ka dito na mapabuti yung iyong trabaho, yung karir mo. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Some of you, you are addicted to work, yung puro trabaho lang yung nasa isip mo at marami kang plano para sa trabaho mo. Four of Wands and Three of Cups. You're thinking about to invest, makipag-ayos, makipagkita. Also, andun yung masaya ka dahil yung puso mo andun pa rin eh. Masaya ka doon sa mga dumarating. Nakikita mo na unti-unting dumarating yung mga pinaghirapan mo. And may celebration dito na darating or prosperity para sa'yo. Sa mga binigyan mo ng effort. Clarify natin ang Wheel of Fortune. Five of Pentacles and the Fool. May new journey dito na sisimulan ka doon sa mga natapos na cycle. Also, may nangyari sa past na nararamdaman mong kalungkutan or some of you pwedeng kung dati nahihirapan kang makaalis dun sa sitwasyon na yun dahil pwedeng nabibitin sa panggastos or merong nangyari na hindi maganda na nagpapabigat sa kalooban mo. Ngayon, masaya ka na dahil nakawala ka na dun. May bago nang papasok sa buhay mo na cycle at gusto mo nang umpisahan or mag-uumpisa na yon sa buhay mo na darating. Kung ano man yung harmony and peace of mind na gusto mo ay ibibigay sa'yo. Clarify natin ang Ten of Cups. Justice and Page of Wands. You're seeking about the truth, the clarity about dun sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. And unti-unting darating sa'yo yung kasiyahan na mararamdaman mo or gusto mo. Kasi ginagawa mo lahat na makakaya mo. And some of you, nakikita ko na meron ditong magandang balita na darating na magpapasaya para sa'yo. At magkakaroon ng linaw yung mga nangyari sa nakaraan na hindi mo nagustuhan. And also, magkakaroon ng justice yung nangyari sa nakaraan na akala mo wala na. Pero ngayon, magiging masaya ka dahil darating na lahat ng bagay na gusto mo na magpapasaya sa puso mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. What do you desire? You now have the opportunity to write the script according to your heart's true desires. Once you clearly decide upon your true desires and know that you're ready and deserving of them, they will rush into your life as if by magic. Ang mensahe ng iyong gabay na ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo or kung ano yung nilalaman ng puso mo. Iyon yung gawin mo. May mga dumarating na opportunity na binibigay sa'yo. And kung ano yung papasok sa buhay mo, kaya mong baguhin, kaya mong gawin kung ano yung gusto mo. As long na masaya ka doon, do it. Kung wala ka namang nagagawang masama, ipagpatuloy mo lang yun. Basta ibigay mo yung best mo para makamit mo yung gusto mo na pangarap or tagumpay sa buhay.
And kung ano yung magpapasaya para sa'yo, para sa mahal mo sa buhay, gawin mo lang yung best mo palagi dun. Pagsumikapan mo para ma-achieve mo yung goal mo. Andiyan ang Diyos Ama, ang gabay mo, ang universe to help you para tulungan ka sa mga desisyon, sa mga plano mo sa buhay. Makinig ka lang sa inner divine mo para magabayan ka ng tama. And i-manifest mo yung gusto mong mangyari at makamit sa buhay. At itong yung reading Libra, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.